Mga walang hiya kayo. Akala niyo ba hindi ko malalaman? Nangangatog sa galit na wika ni Daisy sa kanyang kasintahan at kaibigan. Let me explain, love. Wika ni Ryle at lumapit pa sa dalaga. Explain what? Kung paano mo ako niloko? O baka naman ipapaliwanag mo yung mga ginawa niyong kababuyan? Ryle, hindi ako tanga. Galit na wika ni Daisy at sinampal pa nito ang kanyang kasintahan. Please, hayaan mo ako magpaliwanag. Wika pa nito. Magpaliwanag? Sapat nang narinig ko ang halinghing ng babaeng yon. At ikaw, Lexa, naturingan kitang kaibigan, pero ahas ka. Noon si 30, tapos ngayon si Ryle? Ganyan ka bang kadesperada? Sa bagay, ayos lang. Sayong-sayo na yan, ang baboy niyo. Wika ni Daisy at lumuhod naman sa kanyang paanan si Ryle. Love, lasing lang ako noon at hindi ko alam na si Lexa palang babaeng kasama ko. I was really missing you that night kaya uminom ako. Pero hindi ko inakala na ganitong mangyayari. Please, forgive me. Wika ng binata ngunit hindi na ito nalingon pa ng dalaga. Matapos ang pangyayaring yon ay nagmukmuk ang dalaga sa isang sulok at doon ay napansin nito ang kanilang boss na si Daryl. Panyo? Bakit ka umiiyak? Takang tanong ng binata sabay abot ng panyo sa dalaga. Napatitig naman si Daisy sa panyong iniabot sa kanya ng kanilang boss. Ano pong gagawin ko dyan? Takang tanong ni Daisy at natuwa naman ang bahagya ang binata sa naging tanong sa kanya ng dalaga. Eh di hanapin mong may-ari niyan. Pamimiloso po ni Daryl at napakunot naman ang noon ni Daisy. Po? Tila ba nagtatakang tanong ni Daisy sa kanyang amo? Just kidding. Saan ba ginagamit ang panyo? Di ba pamunas? Ayan, punasan mong luha mo. Hindi worth it na iyakan ng isang tao. At saka ang pangit mo umiyak. Tila ba nanunod yung wika ni Daryl sa dalaga at napangiti naman ang bahagya si Daisy. Ikaw talaga, boss. Pero paano mo naman nalaman? Nagtatakang tanong ng dalaga sabay puna sa kanyang luha sa mata. Ang lakas kaya ng pagtatalo niyo kanina. As if bingi kami para hindi yun marinig. Anyway, ayos ka lang ba? Tanong ni Daryl sa dalaga. May niloloko ba na maayos? Ikaw talaga, boss. Siyempre hindi. Niloko ako Nasaktan. Masama pa doon. Boyfriend ko pa ang nagtaksil sa akin. Kanino? Sa best friend ko. Ang saklap Tindi mo, Earth. Maluhaluhang wika ni Daisy at muling sumilay ang luha sa mga mata nito. Teka, may alam akong solusyon sa sakit na nararamdaman mo. Biglang tara ni Daryl. Napakunot naman ang noon ng dalaga na tila ba naghihintay ito sa sasambitin ng kanilang boss. Ano naman po yun? Takang tanong ni Daisy at doon ay sumilay isang matamis na nakakaakit ng ngiti ng binata at saka nagturan. Marry me! Wika ni Daryl at doon ay namilog ang mga mata ni Daisy na para bang nananaginip lamang siya sa mga oras na yon. Dahil minsan sa kanyang buhay ay hindi niya na-imagine na yayayain siya ng kanyang boss ang ganoong bagay. Marry you? As in pakasalan ka? Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo, Sir Daryl? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Lexa, tara, kain na tayo. Grabe, nakakapagod mag-encode kanina. Wika ni Daisy sa kanyang kaibigan. Hay nako, sinabi mo pa. Ang sakit sa brain ng mga code tsaka yung mga formula, emerald na yan. Kapag mali ka pa, abay paulit-ulit ka kaya nakakapagod. At the same time, nakakagutom. Pagsang-ayon naman ni Lexa at natawa naman ng dalaga. Tumpak ka dyan, girl. Nagutom talaga ako kaya tara na sa cafeteria na makakain na tayo.
Diyos ko, deserve natin kumain ng madami. Nakangising wika ni Daisy at humawak pa sa braso ng kaibigan. Si Daisy at Lexa ay matalik na magkaibigan, simula pa lamang kolehiyo ay magkasama na ang dalawa. Ngayon ay kapwa nagtatrabaho ang dalawa sa isang kumpanya kung saan ay isa sila sa mga pinakamagaling na encoder at IT technician. Uy Beshi, may bago kaya ngayon na IT? Pogi nga eh. Nakangiting tura ni Lexa sa kaibigan. Nagniningning naman ang mga mata ng dalaga. Ngunit bigla nitong tinapik ang kanyang best friend. Pogi ka dyan. May jowa ka na kaya? Manahimik ka nga riyan, Lexa, para kang ewan. Puna pa ni Daisy sa dalaga at natawa naman ito. Gaga, pogi naman sa compliment. Pero ang totoo niyan, ay kinuha ko yung number niya. Oh, teka, alam ko na agad yung mga tingin-tingin mo. Shala ka, syempre kinuha ko for you. Ayan na, may love life ka na. Para naman hindi ka na laging third wheel sa amin ni 3D. Wika ni Lexa sa kaibigan at napangiti naman si Daisy. Pero Beshi, mas bet ko talaga si Sir eh. Kaso mukhang masungit at may jowa na. Wika ng dalaga at hinampas naman ito ng kanyang kaibigan. Ayan na, for that talandi ka talaga eh, no? Wika ni Lexa at napailing na lamang. Uy, bet lang naman, di ko naman sinabing aagawin. O kaya naman ay jojowain ko, ikaw talaga, iba nasa isip mo. Tura ni Daisy naman sa kanyang kaibigan at nagtawanan ng mga ito. Ay nako, ang dami nating emerald sa buhay, tara na, nagugutom na ako. Natatawang wika ni Lexa at doon ay sabay na nagtungo sa kanilang cafeteria ang dalawa. Habang patungo sa cafeteria ang dalawa ay bigla na lang nabunggo sa isang lalaki si Daisy. OMG! Angel fell from heaven! Nakangising tura ni Lexa at tinulungan ng kanyang kaibigan na makatayo. Okay ka lang ba, miss? I'm sorry, hindi kasi kita nakpansin. Paghingi ng dispensa na binata sa dalaga at doon ay kunot-noo itong tinignan ni Daisy. Ang lawak-lawak ng daan pero hindi mo ako napansin? Ganon na ba ako kaliit para hindi mo makita? Sa bagay, minion size lang naman talaga ako. Anyway, ako nga pala si Daisy. At ikaw, anong name mo? Sunod-sunod na tanong ng dalaga at doon ay natawa na lang ang binata. I am Ryle. Akala ko galit ka. Anyways, kakain din ba kayo? Can I join? Bago lang kasi ako dito. Pakilala na binata at nagpaalam ito sa dalawa kung maaari ba siyang sumabay. Excuse lang ah. Do you remember me? Bigla namang singit ni Lexa at ngumiti naman ang binata. Of course. Makakalimutan ko ba yung babaeng humingi ng number ko? Lexa, tama? Nice to meet you again. Wika ng binata at napatangu-tangu naman ng babae. Mabuti naman at naaalala mo ako. Nga pala, kaibigan ko yan si Daisy. At siyang dahilan kung bakit ko hiningi ang number mo kanina. Wala ka bang jowa, Ryle? Diretsang tanong naman ni Lexa. Napataas naman ang kilay ng kaibigan nitong si Daisy at saka nagturan. Binibenta mo na ba ako, Beshi? Kaloka ka girl ah, harap-harapan talaga. Malungkot na wika ng dalaga. Humawak pa ito sa kanyang dibdib na tila ba nasaktan sa nangyari. Napailing na lamang sa kakulitan ng magkaibigan ng binata. Alam niyo, ang cute ng friendship niyo. Pwede ba akong sumabay sa inyo? Nakangiting wika ni Ryle at natahimik naman ang dalawa. Nagtinginan pa ang mga ito na tila ba nagtatanungan sa isa't isa. Pwede ka naman sumabay sa amin. Basta libre mo kami. Nakangising wika ni Lexa. Uy, nakakahiya naman. Wika naman ni Daisy at tumingin pa ito sa kanyang kaibigan na tila ba sinisenyasan nito na huminto na sa sinasambit nito. Ay sus, beshi ko, nahiya pa. Hindi ba't ganyan ka nun kay 3D? Abay, kailangan din nakilatisin ko itong si Ryle. Halata naman kasi na tipo kanya. Nakangising wika ni Lexa at namula naman ang pisngi ng binata. Hala siya, maghinay-hinay ka naman, huwag kang speed. Anyway, pwede ka naman sumabay sa amin, Ryle. It's up to you. Huwag mo nalang intindihin tong si Lexa, ganyan talaga yan. Nakangiting wika pa ni Daisy at napakamot na lang sa kanyang batok si Ryle. Ayos lang naman sa akin. Treat ko na kayo.
Nakangiting wika pa ng binata. Oh, Kitam? Ayos naman daw pala sa kanya eh. Nga pala Ryle, malakas akong kumain, ayos lang ba? Baka mapagastos ka ng malaki. Wika ni Lexa at napaangat naman ang kilay ni Ryle. Talaga? Tila ba hindi makapaniwalang sagot ng binata? Char! Just kidding! Ano ka ba? Ine-eme lang kita. Anyway, you don't need to treat us. May pera naman kami. Pero kung seryosohin mo yung sinabi mo kanina, then much better. Joke. Pagbibiro ng dalaga at napailing na lamang ang kaibigan nito. Alam mo Lexa, gutom lang yan. Ryle, pasensya ka na. Ganyan talaga yung kaibigan ko. May pagkakwela. Lalo na kapag gutom at hindi nakakain sa tamang oras. Letanya ni Daisy sabay hila sa kanyang best friend. Napasunod na lamang sa kanila si Ryle at natatawa na lang ito habang nakatingin sa dalawang dalaga na nagkukulitan. Matapos na mag-usap ay pumila na ang mga ito at nag-order ng kanilang pagkain. Nang makuha ng kanilang order ay tahimik na kumain ang mga ito at gaya nga ng sinampit ni Ryle kanina sa dalawang dalaga ay ito na ang nagbayad para sa pagkain na kanilang binili. Ryle, bago ka lang dito, right? Pag-uusisa ni Lexa sa binata. Oo, mga 3 days pa lang. Medyo naninibago pa nga ako pero mababait naman yung mga iba nating katrabaho, tinutulungan nila ako. Sagot ng binata. Iba? So it means hindi lahat mabait? Seryosong tanong ni Daisy at tila ba natahimik si Ryle. Hindi naman sa Hindi pa man tapos ang binata sa kanyang sasambitin ay bigla na lamang sumingit si Lexa. Ibig palang sabihin tayong dalawa lang beshi ang hindi mabait. Ganun ba yon, Ryle? Tama ba ako? OMG! Biglang tura ni Lexa at namimilog pa ang mga mata nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Daisy at sinabayan ng kalokohan ng kanyang kaibigan. Nako, baka mamaya iniisip ni Ryle sa atin feeling close. Tapos nagpalibre pa tayo sa kanya kahit di pa naman tayo niya lubusang kilala. Ikaw kasi Lexa, biniro-biro mo pa kasi si Ryle, yan tuloy. Teka lang. OMG, baka mamaya napilitan ka lang Ryle kaya mo kami nilibre. Dagdag pa ni Daisy at napailing na lamang ang binata. Grabe. Hindi ko ine-expect na ganyan kayo mag-isip Mali kayo nang iniisip Hindi naman ako ganon. At isa pa, I insist. At saka nagpakilala naman kayo sa akin. Mabuti nga't nilapitan niyo ako at least kahit papaano ay may mga kakilala na rin ako mula sa ibang department. Paliwanag naman ng binata at doon ay nagkatinginan ng matalik na magkaibigan. Wow naman, joke lang yung mga sinabi namin. We were just, kidding. Alam mo, you're humble. Nakakatuwa na may kaibigan na kaming lalaki. Anyway, sana maging kayo nitong beshi ko para hindi na laging bitter. Also, para hindi na rin siya laging third wheel kapag nagde-date kami ng boyfriend ko. Nakangiting tura naman ni Lexa at doon ay napatango na lang si Ryle. Ay nako, don't mind her. Ganyan talaga yan. Kapag siguro palagi ka naming kasama ay masasanay ka na lang sa bunganga at kakulitan naming dalawa. Tura naman ni Daisy at inubos na nito ang huling fries na nasa lagayan. Abay, baka mahawa ka pa sa kakulitan naming dalawa. Natatawang tura ni Lexa na siyang dinagdagan naman ni Ryle. Tumpak! Nakangising-singit ng binata at nagtawanan ng mga ito. Simula ng araw na iyon ay palagi nang sumasabay sa magkaibigan ang binata. Hanggang sa tumagal ang mga araw at naging malapit na nga si Ryle kila Lexa at Daisy. Oh, Ryle, wala pa ba si Lexa? Tanong ng dalaga nakakarating lamang. Hindi ba't kayo magkasama kasi iisang department na kayo? Takang tanong ng binata. Kasi kanina pagpunta ko sa pwesto niya, wala na siya doon kaya akala ko'y nauna na siya sa akin at andito na. Sagot pa ni Daisy at nagpalingalinga sa paligid. Baka naman nagbanyo, hindi mo ba pinuntahan doon? Kunot noong tanong naman ni Ryle at nagkibit balikat lamang ang dalaga. Mag-order na lang tayo habang hinihintay si Lexa. Suhestyon pa ni Daisy na siyang tinanguan lang ng binata. Ilang sandali ang lumipas na tapos ng pag-order ng dalawa. At doon ay dumating si Lexa kasama ang kanyang nobyong si 30. Mugto pa ang mga mata ng dalaga na tila galing ito mula sa pagluha. Hi Beshi! Hello Ryle! Bati ni Lexa sa mga ito at doon ay tumayo ang best friend nito. Oh,
Bakit parang galing ka sa matinding iyakan? May nangyari ba? Magsabi ka lang sa akin. Nag-aalalang tanong ni Daisy sa kanyang kaibigan. Wala namang nangyari, Beshi. 30. Siya si Ryle. Bagong kaibigan namin na nirereto ko kay Daisy. Sagot ni Lexa at naglahad naman ng kanyang kamay si 30. 30 Fuentes, nice meeting you. Formal na wika ng binata sabay lahad ng kanyang kamay na siyang kinamayan naman ng binatang si Ryle. Ryle Ramirez, nice to meet you too. Tura naman ng binata at doon ay sabay-sabay na kumain ng mga ito. Napadalaw ka 30, anong meron? Seryosong tanong ni Daisy habang umunguya. Beshi, don't talk when your mouth is full. Baka mamaya magtalsikan lahat ng laman ng bibig mo sa amin. Saway naman ni Lexa sa kanyang matalik na kaibigan at napangiti naman ng mga ito. Oo nga naman, Daisy. Anyway, nandito ako kasi namiss ko tong babe ko. At saka monthsary namin today so dinalaw ko siya at mamaya may date kami. Sagot ni 30 at napatango naman ng dalaga. Ouch, ang asim nyo. Wika ni Daisy at napailing peto ng ilang beses. Gusto mo ba mag-date tayo, Daisy? Treat ko na sa'yo since malapit na din naman ang kaarawan mo, diba? Bigla namang singit ni Ryle at doon ay natigilan ng dalaga. Oh, ayan pala pumayag ka na, Beshi ko. Para naman hindi ka bitter. At saka malapit na din ang Valentine's Day. Para naman may ka-date ka, Beshi ko, at hindi ka na third wheel sa amin ni 30. Wika ni Lexa at napangiti pa ito. Uy, ikaw grabe ka sa akin, Lexa. Masyado kang maingay. Bakit? Ayaw mo na ba akong kasama? Hindi mo na ba ako mahal? Ganyan ka talaga sa akin pinamimigay mo na ako. Pagdadrama pa ni Daisy at humawak pa ito sa kanyang puso na tila ba nasasaktan. Hala siya, ang arte at ang drama. Ikaw, Ryle, kailan mo ba liligawan tong beshi ko nang magka-boyfriend naman na to kaysa palaging third wheel at lonely tuwing may mga okasyon? Para hindi na rin siya hopeless romantic sa crush niyang never naman siyang napansin. Tila ba pang-aasar na wika ng dalaga sa kanyang kaibigan. Ay, grabe siya. Ang sama mo sa akin Hopeless romantic talaga. At saka wag mong pilitin si Ryle. Baka mamaya may matipuhan niya na iba tapos tinutulak mo pa sa akin. Hindi naman ako atat na magka-jowa. Lalo na't kung sasaktan din naman ako Mas mabuti na lang na single ako for life. Wika ni Daisy at napailing na lamang ang mga kasama nito. Mukha ba ako manduloko? Hindi naman ako ganun At saka yung gaya mo ang tipo ko kaya wag mong isipin na may gusto akong iba. Isa pa, sasama ba ako sa inyo o sa'yo halos araw-araw kung hindi kita gusto? Biglang singit naman ang binata at natawa naman si Lexa. Kitams? Manid kasi yan si Daisy kaya pagpasensyahan mo na. At ikaw naman, beshi ko. Wala namang masama kung masaktan ka. Alam mo ba, Ryle, na yung beshi ko ay NBSB. Meaning, no boyfriend since birth. Tura naman ang kaibigan nito. Paano magkakajowa? Takot ngang masaktan. Wika ni 30 at natahimik naman si Daisy. Di kayo nang matapang. Hindi ba pwedeng hinihintay ko lang ang right timing and right person na inilaan sa akin ng Diyos? Depensa pa ng babae. Right person? Sino naman yon? Yung crush mo. Hindi mo nga alam kung may girlfriend ba o wala. Masungit pa't antipatiko. Wika naman ni Lexa at napakunot naman ang noon ni Ryle. Sino ba yung crush ni Daisy? Parang sa description mo ang naiisip ko ay si Sir Darryl? Wika ng binata at natawa naman ang mga magkakaibigan. Napayuko naman si Daisy at masamang tiningnan ng mga kaibigan niya. Di sana pinabillboard niyo na lang para alam na ng lahat. Nilakasan mo pa sana, Ryle, para narinig ng nasa kabilang table. At saka crush lang naman yun Isa pa last year ko pa siyang crush. Ngayon hindi na, kaya wala na akong crush kasi work na muna ako. Wika pa ni Daisy at mas lalong natawa ang mga ito. Hay nako, sabi mo O ayan Ryle, may chance ka na, wala na daw siyang crush, kaya mag-apply ka na. No need ng resume, ang kailangan mo lang, bulaklak at chocolate. At saka, datong.
Nakangiting wika ni Lexa at napailing na lamang ang mga ito. Ay sus ako, pinagtitripan nyo na naman ako. Sana umulan para hindi na matuloy yung date ninyo. Wika pa ni Daisy. Uy, grabe ka naman. Nung huling nagsabi ka ng ganyan, naging totoo kaya bawiin mo yan. I swear, kapag ako nagkaganyan sa'yo, magmamakaawa ka talaga sa akin na sana hindi ko sinabi yon. Wika ni Lexa at humagalpak naman ng tawang kaibigan nito. Napuno na lamang ng hagakaka ng table ng magkakaibigan dahil sa kwelang taglay nila Daisy at Lexa. Nang matapos ang break time ng mga ito ay kanya-kanya nang balik ang mga ito sa kanilang trabaho. Matapos ang ilang oras na trabaho ay nagsiuwian ang mga ito at sinundo naman ni 30 si Lexa. Gaya nga ng sinambit ni Daisy ay umulan nga ng araw na iyon. Oh, tingnan mo, ikaw din ang nahirapan. Kay Tams, sinundo ni 30 si Lexa tapos ikaw. Wala kang payong. Wika ni Ryle sa dalaga. Ano ngayon, tatay kita? Aba kung makasermon ka, akala mo tayo na hindi ka pa nga nandiligaw. Letanya ni Daisy at natawa naman ang binata. Bakit kung liligawan kita, papayag ka ba? Tanong ni Ryle sa dalaga. Oo, ligaw lang naman eh. Why not, diba? At saka wala naman sigurong masama kung susubukan ko na magmahal. Hindi mo naman ako sasaktan, diba? Nakangiting wika ni Daisy at hinawakan naman sa kamay si Ryle ang dalaga. Oo naman, hindi kita sasaktan. At isa pa, kapag sinaktan kita, lagot ako kay Lexa kapag niloko kita. Wika ng binata at ngumiti naman si Daisy. So, sabay na tayo? Saan ka ba sasakay? Tanong ng dalaga at napakunot naman ang noon ng binata. Hindi ako nagko-commute, may sarili akong kotse kaya no need na mag-commute, sumabay ka na lang sa akin. Ihatid na lang kita sa inyo. Letanya pa ni Ryle at napatango lamang ang dalaga. Aba, daig mo pa pala si 30 yung boyfriend na Lexa? Motor lang kasing meron yun kaya madalas kapag ganitong maulan, kapag may lakad sila ng kaibigan ko, hindi sila natutuloy. Pero minsan ginagawa naman nila ng paraan, nagko-commute silang dalawa. Alam mo, minsan naiinggit ako sa kaibigan ko. Hindi yung inggit na as in parang gusto ko kung anong meron si Lexa ha. Pero kasi ang swerte niya sa mga magulang niya. Kompleto pa. Samantalang ako, may mga magulang nga pero ang layo naman nila sa akin. Tapos may kanya-kanya pa silang pamilya. Pagkukwento ni Daisy sa binata. Huwag ka nang mainggit sa mga bagay na meron ng kaibigan mo. Dahil panigurado, may rason naman ng Diyos kaya nangyari ang bagay na yun sa buhay mo. Don't worry, andito na ako para sa'yo. Kung kailangan mo ng kaibigan na masasandalan, kapag wala si Lexa, isang tawag mo lang ay darating ako. Nakangiting wika ni Ryle at napangiti naman ang dalaga. Matapos ang pag-uusap na iyon ay kinuha ng binata ang kanyang kotse at doon ay pinasakay nito si Daisy. Pinagbuksan pa nito ng pinto ng kotse ang dalaga at habang nasa biyahe nagkakwentuhan ng dalawa tungkol sa kanilang sarili. Alam mo ba, parang magkapatid ang turingan naming dalawa ni Lexa. Tura ng dalaga sa binata. Halata naman close na close nga kayong dalawa. May pinag-aawayan pa ba kayo ng kaibigan mo? Tanong ni Ryle. Bakit mo naman natanong? Kunot ang tanong naman ng dalaga at seryosong tumingin sa binata. Wala lang, na-curious lang ako kasi parang hindi kayo nag-aaway Wika ni Ryle at natawa naman ng dalaga. Yun ang akala mo. Nag-away na kami niya ni Lexa. Panimula nito at nagtaka naman ng binata. Ano naman ang pinag-awayan niyo? Kunot na ang tanong nito at napabuntong hininga naman ng dalaga. Kilala mo si 30, diba? Siyang pinag-awayan namin noon. Pag-amin ni Daisy at mas ikinagulo ng isipan ng binata. Si 30? As in yung boyfriend ni Lexa? Bakit naman? Takang tanong ni Ryle sa dalaga. Kasi noon kaming dalawa ni 30 talagang mag-best friend. Nakilala ko lang tong si Lexa dahil sa kanya pero mas naging close kami ni Lexa. Tapos dumating sa point na na-inlove ako sa kaibigan ko, kay 30. Ikunwento ko yun kay Lexa. Tapos that time, may gusto sa akin si 30.
Kumbaga gusto namin yung isa't isa pero yung friendship naming dalawa nasira nang dahil kay Lexa. Inamin niya kasi na gusto niya si 30. At ang masaklap, may nangyari na pala sa kanilang dalawa. Tapos sinikreto lang nila sa akin. Saklap 'di ba? Kaya simula nun ayoko nang umibig. Nasaktan na ako eh. Alam mo yung niloko ko ng dalawang taong pinagkatiwalaan ko? Pagkukwento ni Daisy at Oni para bang naawa naman si Rel sa dalaga. For real? Pero buti okay na kayo ngayon ni Lexa. Tura ng binata. Oo naman. For me kasi mas mahalaga yung friendship. Basta wag lang uulitin. At saka mahal ni Lexa si 30. At nagkaroon din naman na ng feeling si 30 sa kaibigan ko kaya bakit naman ako hahadlang? Kasiyahan nila yun eh. Basta ang sinabi ko lang sa kanila, mahalin nilang isa't isa at wag nang uulitin ang nangyari. Paliwanag ni Daisy at napatangu-tangu na lamang si Ryle. Ang bait mo sa point na yun ha? Wika ng binata at natawa naman ng dalaga. Hindi yun pagiging mabait. I just choose to forget and live happy for them. Masaya at masarap sa puso ang pagpaparaya at saka pagtanggap sa realidad. Wala namang mangyayari kung magpapakain ako sa galit, di ba? Ako lang din naman ang mahihirapan sa huli. Wika ni Daisy at ngumiti pa ito. Alam mo maswerte sila dahil may kaibigan sila na katulad mo. Toran ni Ral at mariin naman na umili ang dalaga. Mas maswerte ako dahil nandyan sila para sa akin. Kasi wala akong kaibigan na matatakbuhan sa oras ng kagipitan o kaya may problema ako kung wala sila. Sana nga lang hindi na maulit ang nangyari noon dahil baka hindi ko na makayanan pa. Di ko alam kung kaya ko pa bang magpatawad kapag nagkataon. Pero for sure hindi na mauulit yon dahil masaya naman na si Lexa sa piling ni 30. Nakangiting wika ni Daisy at hinawakan naman ng binata ang kamay nito. Ikaw, kailan mo naman pipiliin ang sarili mo para maging masaya? Tanong ni Ryle at napabuntong hininga na lang dalaga. Hindi ko alam. Pero ayos na ako sa ganito. Malay mo, 'di ba? Ikaw na pala yung right person na inilaan sa akin ng Diyos. Nakangiting wika ni Daisy at matapos ang ilang sandali ay huminto ang binata sa isang kainan. Tara, kain muna tayo bago kita ihatid sa inyo. Wika pa ni Ryle at pinagbuksan pa nito ang pinto ng kotse ng dalaga. Nakakahiya naman, wala akong pera. Saka na lang tayo kumain kapag may paambag na ako. Wika naman ni Daisy at natawa naman si Ryle sa sinambit ng dalaga. Nanliligaw nga ako sa'yo, diba? Hindi mo na kailangan na mag-ambag-ambag pa dahil ako nang bahala. At saka may nanliligaw ba na nag-aambag ang babae? Diba wala? Letanya ng binata kay Daisy. Napangiti naman ng dalaga at mariing na umiling. Sa bagay. Okay sige, ikaw ang bahala. Pero ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo na malakas akong kumain, baka magulat ka. Nakangising wika ni Daisy at natawa naman si Ryle. Ayan din ang sinabi niyo sa akin ni Lexa pero mas malakas pa rin akong kumain sa inyo. Nakangiting wika ng binata. Nag-usap pa ang dalawa habang papasok sa restaurant at nang makapasok na ang dalawa ay laking gulat ng mga ito na makita doon si Lexa at 30. Beshi? Gulantang natawag ni Daisy sa kaibigan. Uy Daisy, anong ginagawa niyo dito? May date din ba kayo? Gulat na tanong ni Lexa at napakamot naman sa kanyang ilong si Ryle. Oo dito din pala kayo? Tila ba nahihiyang wika ng binata? Oo, nakita kasi namin na bagong bukas kaya trinay namin ni 30. Teka, wala na atang table. Join na lang kayo sa amin. Wika naman ni Lexa, tumango naman si Daisy. Parang double date tuloy tayo. Kakamot-kamot na tura ni 30. At least, hindi na third wheel ang beshi ko. Nakangiting wika ni Lexa at natawa na lamang ang mga ito. Kasi naman hayaan na nga. So tara na? Maupo na kayo dito. May balak pa ata kayong magpatangkad lalo ka na Daisy. Nako, hindi ka natatangkad pa. Tila ba panunudyong tura ni 30 sa kaibigan. Ay nako, banu ka talaga, at least maganda. Wika naman ni Daisy at sumang-ayon naman si Lexa.
Tumpak! At least maganda at mabait, di ba Beshi? Wika ng dalaga at ngumiti naman ang kaibigan nito. Matapos ang pag-aasaran ng mga ito ay kumuha na ng upuan si Ryle para sa kanilang dalawa ni Daisy at doon ay sabay-sabay na nag-dinner ang mga ito. Habang kumakain ay nagkakwentuhan ng mga ito at doon ay nagsalita ang isang waiter. May free cake po kami para sa mga couple dahil kayo po ang pinakamagandang couple of the night at saka ang sweet nyo pong magkakaibigan. Kaya ito po ang mango graham cake na free para sa inyo. Wika ng waitress. At doon ay nagpalakpakan ng iba pang mga customers. Wow! Ang ganda naman! Picture tayo! Nakangiting wika ni Lexa at doon ay kinuhaan ng larawan ng waitress ang mga ito. Grabe first time! Thank you po! Masiglang wika naman ni Daisy at nagpasalamat pa ito. Nang matapos kumain ng mga ito ay nagpa siya sila 3D na magtungo sa tahanan nila Daisy. So paano ba yan? Dito na kami. Mauna na kami sa inyo. Wika ni 3D at doon ay nag-helmet na ang magkasintahan. Sige, mauna na kayo. Turan pa ni Ryle at pinagbuksan nito ng kotse si Daisy. Nanlaki naman ang mga mata ni Lexa nang makita ang kotse. Sa'yo yan, Ryle? Manghang tanong ng babae at nanlaki pa ang mga mata nito. Oo eh. Tipid na sagot ng binata. Oh, ang angas! Pwede ba sa inyo na lang ako sumabay? 3D, ayos lang naman sa'yo, diba? Gusto ko lang ma-feel na sumakay sa isang kotse. Biglang wika ni Lexa at napatingin na lamang si Ryle sa kasintahan ng dalaga. Sige. At saka umuulan din naman. Sunod na lang ako sa inyo. Wika ni 30 at kaagad ang sumakay si Lexa sa likuran kahit na wala pa naman sinabi ang may-ari ng kotse. Uy, Beshi, bakit mo naman iniwanan yung boyfriend mo? Kunot na ang tanong ni Daisy sa kanyang kaibigan. At seryoso niya itong tinignan. Hayaan mo na siya. At saka pumayag naman si 30. Ang cool naman itong kotse mo, Ryle. Nakakatawa, parang yung mga napapanood ko lang sa TV. Beshi, bakit hindi mo naman sa akin sinabi na may kotse pala tong manliligaw mo? Nakangiting wika ni Lexa at nagkatinginan na lamang si Daisy at Ryle dahil sa inastang iyon ng kanilang kaibigan. Beshi, kanina ko lang naman nalaman na may kotse pala tong si Ryle. Paliwanag naman ni Daisy ngunit inirapan lamang ito ng dalaga. Kamo, ayaw mo lang sabihin sa akin. Ikaw may pagkamadamot ka na. Wika ni Lexa at doon ay tila ba na ines si Daisy. Ryle, naalala ko pala, pinadadaan ako ni tita sa bahay nila. Dito mo na lang ako ibaba. Huwag na kayong tumuloy sa bahay. Pakihatid na lang si Lexa sa kanila. Ako nang bahalang mag-text kay 30 na hindi natuloy. Biglang wika ni Daisy at pinahinto nito ang kotse. May lakad ka pa pala? Dapat sinabi mo kaagad para naman hindi kami umasa. Wika naman ni Lexa tila ba bigla itong nagbago. Lexa, ano bang problema mo? At ano bang pinupunto mo? Don't tell me uulitin mo na naman ang ginawa mo noon. Don't get me wrong ha. Pero ganito kasi yung inasta mo noong agawin mo si 30. Makahinto na lang, Ryle. Nakakainis naman. Wala ako sa mood. Diretsong wika ni Daisy. At doon ay natigilan naman si Lexa. Chill, guys. Paano ba to? Ikaw, Lexa. Tawagan mo na lang yung boyfriend mo. Pasensya na kasi parang bigla ka nagbago eh. Huwag mo sanang masamain pero ayoko sanang isama ka dahil may dadaanan pa kami ni Daisy kaso bigla kang sumakay kaya hinayaan na lang kita. Pero kung ganito lang naman ipapakita mo, please, bumaba ka na lang. Wika ni Ryle at natulala naman si Lexa. Wag na, Ryle. Ihatid mo na lang tong kaibigan ko. Hindi naman ako galit, ayos lang ako. Sige na, gabi na, dadaan pa talaga ako kila tita. Please, wag niyo nang sirain ang araw ko. Wika ni Daisy at pumara na ito ng taxi. Napailing na lamang si Ryle at napatingin kay Lexa. Kaagad na pumara ng taxi ang binata at doon ay pinababa nito sa kanyang kotse ang babae. Ayoko maging unfair kay Daisy. Bumaba ka na dyan at sumakay ka na lang sa taxi. Pangit din tingnan na magkasama tayong dalawa gayong may boyfriend ka. Letanya ni Ryle at umirap lamang sa hangin ng dalaga. Trust me, ikaw din ang kusang lalapit sa akin. Bulong ni Lexa bago ito tuluyang pumasok ng taxi.
Sa puntong yon ay tila ba nadismaya si Ryle sa ipinakitang iyon ni Lexa. Maging ang pagbulong nito ay nadinig din ng binata. Matapos ang araw na iyon ay lumayo na muna si Ryle kay Lexa kahit pa ulit-ulit itong nagpapapansin sa kanya. Itinoon na lamang ng binata ang kanyang atensyon sa panliligaw kay Daisy. Hanggang sa lumipas ang isang taon ay naging magkarelasyon na si Ryle at Daisy, ngunit buhat ng araw na iyon ay hindi na nagkausap ang muli ang magkaibigan. Himala, hindi yata kayo magkasama ng kaibigan ko. Wika ni Lexa sa binata. Kaagad naman na tumayo si Ryle at iniwasan ang dalaga. Hiwalay na kami ni 30. Wika ni Lexa at tinignan naman ito ng binata. Pakay ko. Wala naman akong pakialam sa'yo dahil kami na ni Daisy at kailanman hindi ko siya ipagpapalit sa'yo. Wika nito at umalis na. Hindi naman makapaniwala ang babae at sa inis nito ay nagtungo ito sa banyo. Bisit ka talagang Daisy ka. Bakit ba ikaw na lang palaging pinapalad? Noon, nakuha ko nga sa'yo si 30. Pero ikaw pa din ang tinitibok ng puso niya. Tapos ngayon si Ryle, na mayaman, ikaw pa din ang gusto? Palagi na lang akong kinukumpara sa'yo nila mom and dad. Galit na wika ni Lexa habang nakatitig sa salamin. Samantala, sa kabilang banda, hindi naman nakapasok si Daisy dahil sinamahan nito ang kaibigan na si 30. Bakit ganon siya, Daisy? I gave my best to her. Lahat ng gusto niya binibigay ko. Bakit hindi pa din sapat? Hiniwalayan niya ako dahil lang wala akong kotse kagaya ng sa Ryle na yon. Wika ni 30 at labis ang sakit na nararamdaman nito. Baka naman may dahilan pa siya kung bakit siya nakipaghiwalay. Ginawa niya lang na way yung ganong palusot. Wala ba kayong pinagtalunan? Tanong ni Daisy sa kaibigan. Daisy, wala kaming ibang pinag-awayan kundi ang Ryle na yon. She always compare me to that man. Gusto niya bumili ako ng kotse kasi naiinggit siya sa'yo. Kesyo ikaw nahahatid ni Ryle lang yun ng kotse. Samantalang ako daw itong pipitsugin at luma kong motor. Pasensya na Daisy. Pero sa tingin ko, hindi pa din nagbabago ang babaeng yan. Tumutulo ang luhang pagkukwento ni 30. So, ano nang plano mo niyan? Hindi na ba kayang ayusin? Hahayaan mo na lang ba na matapos ang lahat sa inyo ng gano'n na lang? Tanong ni Daisy sa binata. Wala eh. She made a choice. Ang hirap at ang sakit sa part ko na ako ang kasama niya. Pero ibang lalaking hanap niya. Iba ang nasa isip niya. Alam mo, ngayon ko lang na-realize, hindi siya naging tunay na kaibigan sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi kung totoo siya sa'yo, hindi niya iisipin na agawin si Ryle sa'yo. Pag-amin ni 30 sa dalaga. Hindi naman makapaniwala si Daisy sa kanyang narinig. Dahil ang akala niya ay nagbago na ang kanyang kaibigan. Ngunit aware naman na sa bagay na iyon ang dalaga dahil napansin niya ito buhat ng gabing nalaman nito na may kotse at mayaman ang kanyang kasintahan na si Ryle. Hindi niya naman na siguro gagawin pa yun ulit. Wika ni Daisy at mariing umiling si 30. Nagawa niya na ngang sirain ang relasyon nating dalawa. Ang sa inyo pa kaya ni Ryle? Basta wina-warningan kita. Pasensya ka na kung pati kayo ng boyfriend mo na damay sa gulo naming dalawa. Nga pala, baka huling araw ko na din to na makasama mo ako. Wika ng binata at napakunot naman ang noon ng dalaga. Bakit naman? Uy, 30, huwag mong gagawin yan, ha? Wika ni Daisy at pinitik naman ito sa noon ng binata. Uy, hindi ko gagawin yung iniisip mo. May nag-offer kasi sa akin na maging encoder sa Thailand. Sayang naman kaya tinanggap ko na. Kaya ikaw nang bahala sa sarili mo, ha? Sana hindi mangyari yung iniisip ko. Wika ni 30 at matapos ang araw na yon, ay hindi na nga muling nakita pa ng dalaga ang kanyang kaibigan. Makalipas ang isang linggo buhat ng nangyaring yon, ay hindi na nakausap ang muli ni Daisy ang kaibigan na si Lexa. Love, gusto ko pala makita ng mga parents ko. They want to meet you. Free ka ba tonight? Wika ni Ryle sa kanyang nobya. Sure love. What time ba? Tanong naman ni Daisy. After work siguro, diretso na tayo sa bahay. Ayos na ba sa'yo? Tura ng binata. Sige, ayos lang. Go na yan.
Wika ni Daisy at tila ba na-excite ito sa puntong yon. Sige, see you later. Wika ni Ral at hinalakan nito ang pisngi ng kanyang nobya. Matapos ang pangyayaring yon ay nakasalubong ni Daisy ang kanyang kaibigan noon na si Alexa at tila ba kagagaling lamang nito sa iyak. Lexa, ayos ka lang ba? Tanong ni Daisy sa dalaga. Oo, ayos lang ako. Tura ni Lexa at nakayuko pa ito na tila ba may ikinukuble sa kanyang mukha. Hindi ka okay, ano ba yung tinatakpan mo? Kunot ang tanong ni Daisy sa kanyang kaibigan, sabay hatak sa kamay nito na nakatakip sa kanyang mukha. Sorry. Umiiyak na wika ni Lexa at doon ay nanlaki ang mga mata ni Daisy nang makita ang isang malaking pasa sa mukha ng kaibigan. Anong nangyari? Bakit may pasa ka? At saka bakit ka umiiyak? Halika nga dito. Wika ni Daisy at niyakapan nito ang kanyang kaibigan. Patuloy lamang sa pag-iyak si Lexa at upang makaiwas sa pagtitinginan ng mga kasama ay nagtungo sa rooftop ang magkaibigan. Daisy, I'm so sorry for what I've done to you. Sorry talaga. Sa totoo lang, sobrang depressed ako. My parents always compare me to you. At dahil doon pakiramdam ko, naiingit na ako sa'yo. Sorry kasi dapat hindi ko yun maramdaman kasi kaibigan kita. Kaya kanina nasagot ko si Dad. Kaya hetong natamo ko. Umiiyak na tura ni Lexa at niyakap ito ng mahigpit ni Daisy. Ayos lang yun. Wala ka namang ginawang mali. Pasensya ka na din ha. Hindi kasi ako sanay na hindi mo ako pinapansin kaya hindi kita kinausap. Akala ko kasi nagalit ka sa akin. Wika ng dalaga at maging ito ay naiyak na din sa puntong yon. Nagyakapang muli ang mga ito at labis na sayang naramdaman ni Daisy dahil nagkaayos na sila ng kanyang kaibigan. Ngunit ang totoo ay kaya ginawa ni Lexa ang bagay na iyon ay may masama itong plano. Matapos ang tagpong yon ay muling nagkaayos ang magkaibigan. Pagsapit ng gabi ay sumama na nga si Daisy sa kanyang nobyong si Ryle at sa araw na yon ay pinakilala ito ng binata sa kanyang mga magulang. Mommy, Daddy, this is Daisy, my girlfriend. Pagpapakilala ni Ryle sa kanyang kasintahan sa kanyang mga magulang. Kaagad naman na nagmano ang dalaga bilang pagrespeto sa parents ng kanyang nobyo. Ang galang naman itong girlfriend mo, napaka-formal at napakabait na bata. Magaling ka talagang mamili ng babaeng mamahalin. Wika ng ina ni Ryle. Daisy, this is Mommy. Her name is Roxy. And this is my dad, Romel. Pagpapakilala ng binata sa kanyang mga magulang sa nobya niya. Nice to meet you po. Ikinagagalak ko po na makilala at makita po kayo. Matamis sa wika ni Daisy at ngumiti pa ito. Kami din ay natutuwa na makilala ang isang magalang, karespe-respetong dalaga at higit sa lahat ay mabuting babae. Maupo kayo at sabay-sabay tayong maggabihan. Wika ni Romel at pinahain na sa mga katulong ang mga pagkain. Naupo naman ang dalaga sa silya na katabi ng kanyang nobyo. So, ikaw ay isang encoder din kagaya ng anak namin? Tanong ni Roxy sa kasintahan ng kanilang supling. Opo. Magkaiba lang po kami ng department pero magkapareho po kami ng trabaho. Angat nga lang po ako. Magalang na sagot ni Daisy at ngumiti pa ito. Okay. Sige na iha, kumain ka na lang hanggat kaya mo. Anyway, maiba ako. Sino naman ang kasama mo sa bahay? Usisa ni Roxy sa dalaga. Ako lang po. Hiwalay na kasi ang mga magulang ko at bukod po doon ay may kanya-kanya na silang pamilya. Kaya mag-isa na lang po ako sa buhay. Pagkukwento ni Daisy at napatango naman ang mga magulang ng binata. So, you're an independent woman. That's good. Malakas ka pala at nakakatuwa na malaman na ang nobya ng aming anak ay isang independent woman. Puna naman ni Roxy sa kasintahan ng kanyang anak. Nako, hindi naman po sa ganon. Nasanay lang po ako sa ganoon tsaka wala naman po akong aasahan kundi ang sarili ko lang. Seryosong tura ng dalaga at sumang-ayon naman ng mga magulang ng binata. Sa bagay, may punto ka nga naman. Sige na, kumain ka na lang dyan at magpakabusog. Wika ng mga ito at doon ay sabay-sabay na nagabihan ng mga ito. Matapos ang dinner ay umuwi na si Daisy at inihatid nito ang kanyang nobyo sa tahanan nito.
Love, nagkaayos na pala kami ni Lexa. Wika ng dalaga sa kanyang kasintahan. Talaga? Buti naman at nagkaayos na kayo. Wika ng binata at sabay halik sa noon ng kanyang nobya. Ewan ko pa. Kahit naayos na kami ni Lexa, pakiramdam ko ay may mali. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang nararamdaman ko. But I feel like there's something wrong. Parang may mangyayari na dapat kong paghandaan. Wika ni Daisy at niyakap naman ito ni Ryle. It's okay. Don't worry, andito naman ako lagi sa tabi mo. Wika ng binata. Thanks, love. Wika ni Daisy at nagyakapan pa ang dalawa. Uy, ang sweet! Biglang wika ng isang tinig at nagulat pang magkasintahan. Lexa? Anong ginagawa mo dito? At saka, paano ka nakapasok sa bahay ko? Kunot ang tanong ni Daisy at sumimangot naman ng kaibigan nito. Uy, grabe ka naman makatanong. Hindi naman ako magnanakaw ah. May susi din ako sa bahay mo, remember? Kung makareact ka, akala mo naman nakawan na kita. Anyway, tara na sa loob, Beshi. Nagluto ako at naghanda na makakain natin. Nagdala kasi ako ng mga food for us at saka beer na din. Nakangiting tura ni Lexa at kumapit pa ito sa kanyang kaibigan na para bang bata. Ganon ba? Oh, sige. Love, pasok na ako ah. Ingat ka sa pag-uwi. Malambing na tura ni Daisy sa kanyang nobyo at hinalikan nito sa labi. Baka gusto mong mag-join with us. Namiss ko kasi yung bonding time nating tatlo. Biglang wika ni Lexa at nagkatingin na naman ang magkasintahan. Gusto ko man sanang samahan kayo at makibonding pero gabi na kasi kaya next time na lang. Pagtanggi ni Ryle at bumaling naman ng babae sa kanyang kaibigan. Beshi? Minsan lang naman. Wika ni Lexa tila ba nagpapaawa pa ito kay Daisy. Gabi na kasi Lexa, sa ibang araw na lang. Pagod din kasi yan si Ryle. And he promised to his parents na babalik siya kaagad. Wika ng dalaga at napatangu-tangu naman ang kaibigan nito. Ganun ba? O sige, tayo na lang Beshi. Next time na lang Ryle. Ingat! Wika ni Lexa at matamis na ngumiti sa binata. Nagpaalam naman na si Ryle sa kanyang kasintahan at matapos noon ay umalis na ito. Naiwan naman ang magkaibigan at doon ay nagbonding ang dalawa. Oh, anong meron at bigla ka nag-aya? Kunot na ang tanong ni Daisy sa kanyang best friend. Hindi mo na ba tanda? Birthday ko ngayon, diba? Ikaw nagka-boyfriend ka lang, nalimutan mo na. Pagdadrama pa ni Lexa at nanlaki ang mga mata ng kaibigan nito. OMG, oo nga pala. Nawala sa isip ko pero may binili naman ako for you. Akala mo naman malilimot ko ng birthday mo. Nawala lang sa isip ko. Wika ng dalaga tumayo at saka may kung anong kinuha. Ilang sandali pa ay bumalik na din ito at sabay abot ng isang paper bag. Ano to? Kunot ang tanong ni Lexa. Gift ko sa'yo. Buksan mo. Nakangiting tura ni Daisy at binuksan na nga ng kaibigan nito ang regalo. Nanlaki ang mga mata ni Lexa nang makita ang isang limited edition na bag na noon pa man ay pangarap niya na. Hala, ang mahal nito Manghang wika ng dalaga. Dapat ibibigay ko yan sa'yo before pa tayo nag-away. Nga pala heto, pinapabigay din yan sa'yo ni 30. Sabi niya iyan din daw ang huling regalo na matatanggap mo sa kanya. Mahal na mahal ka nun. Sayang nga lang at hindi niya naayos. Sorry Beshi kinausap ko na naman siya. Naayusin ang relasyon ninyo. Kaso hindi na daw kaya Pero mas mabuti na rin siguro yun para hindi kayo mahirapan pareho. Wika ni Daisy at hindi nito mapigilan ng sarili na umiyak. Ang tanga ko kasi. Nagpasulsul ako sa parents ko. Ayoko na kasing masaktan pa si 30. Palagi na lang kasi siyang minamaliit ng mga magulang ko. Kaya siya mahirap lang daw siya at walang pera. Walang mararating sa buhay. Kaya syempre as a girlfriend nasasaktan ako sa tuwing maririnig ko mga salitang ganon. Kaya I always told him na bumili siya ng ganito, lamangan niya si Ryle, without knowing na nasasaktan ko na pala siya. I really miss him. Pero wala Tapos na ang lahat.
I need to face the fact na hindi na pwedeng maging kami. Mahabang wika pa ni Lexa at kapwa nag-iiyakan na ang dalawa. Ang drama natin sa part na to. Tagay na lang tayo at kumain. Wika ni Daisy at nagsimula ng kumain ng mga ito. Nang makakain ay nag-umpisa ng magkaibigan na mag-inuman at doon ay nalasing na nga si Daisy. Samantala si Lexa naman ay tila ba hindi naman tinamaan ng alak. Beshi, uuwi na ako, baka hanapin ako ng parents ko. Wika ng babae at dinampot naman ni Daisy ang kanyang cellphone at tinignan ng oras. Beshi, anong oras na? Huwag ka na umuwi. Teka, nasusuka ako. Wika ng dalaga, tumayo ito. Kaagad na nagtungo sa banyo si Daisy at sinamantala ng kaibigan nito ang oras na yon at kaagad na tinawagan ang numero ni Ryle. Hello, love? This oras na, bakit ka tumatawag? Bungad na tanong ng binata. Ryle, sa Lexa to. Umiiyak kasi si Daisy at saka nagsusuka. Uuwi na kasi ako. Nag-aalala ako na iwanan siya, baka pwede namang pumunta ka dito kung ayos lang sa'yo. Wika ng babae. Sige, punta ako dyan. Tipid na sagot ng binata at pinatay na ang tawag. Napangiti naman ang nakakaloko si Lexa at kaagad nito na dinilit ang call sa cellphone ng kaibigan. Ilang sandali lang ay dumating na nga si Ryle at kaagad nitong inalalayan ng kanyang kasintahan. Pinalitan niya ito ng damit at doon ay pinatulog. Nang mahimbing nang natutulog si Daisy ay lumapit si Lexa sa binata. Pwede ba na ihatid mo ako? Tanong nito kay Ryle. Napatingin naman sa kanyang orasan ng binata at napailing na lamang ito. Bukas ka na lang umuwi. I need to go home na din kasi may kailangan pa akong gawin. Wika naman ni Ryle at doon ay bigla na lamang naghubad ng kanyang damit sa Lexa. Sige na Ryle. Excuse me. Hindi naman malalaman ni Daisy. At alam ko naman na may pagtingin ka sa akin nung una pa lang. But you fall in love to my best friend instead. And please don't deny it. Kasi halata naman sa mga mata mo. Wika ng babae at kasunod nun ay hinalikan nito ang nobyo ng kaibigan. Tinulak naman ito ni Ryle. Ano bang ginagawa mo? Oo. Aminado ako na gusto kita nung una. Pero dati yon. Nung hindi ko pa alam ang tunay mong pagkatao. Nakakadiri ka. Sarili mong best friend tinatalo mo. Wika ng binata at dinampot nito ang susi ng kanyang kotse at umalis na ito doon. Napasabunot naman sa kanyang buhok si Lexa at doon ay nagbihis itong muli. Kinabukasan ay nagising na lamang si Daisy na napakasakit na ng kanyang ulo. Ouch! Bakit ba uminom ako ng ganong kadami? Tura ng dalaga sa kanyang sarili at agad itong bumaba. Morning, love! Bungad ni Ryle sa kanya at nagulat pa ito. Ryle? Anong ginagawa mo dito? Di ba may pasok ka? Kurot noong tanong ni Daisy. Wala bang good morning to dyan? Anyway, may sasabihin pala ako sa'yo, Daisy. Wika ni Ryle sabay abot ng malamig na tubig sa kanyang nobya. Oh, ano naman yun? Tanong ni Daisy. Kagabi, tinawagan ako ni Lexa using your phone. At pinapunta ako dito kasi umiiyak ka daw at nagsusuka. Pagdating ko, binihisan kita at pinatulog. At nung paalis ako, Lexa tried to seduce me. She even kissed me in the lips pero tinulak ko siya. I know that she's your best friend kaya pinagsabihan ko siya. At sinasabi ko to sa'yo because I want to warn you. Hindi mo pagkakatiwalaan sa Lexa. Pag-amin ni Ryle. Natulala at hindi naman makapaniwala ang dalaga tungkol sa sinambit ng kanyang kasintahan. Baka dala lang ng kalasingan. Buti naman at hindi mo pinatulan. Wika ni Daisy at sa mga oras na yon ay gigil na ito sa kanyang kaibigan, ngunit pinapakalma niya lamang ang kanyang sarili. I don't know pero kahit lasing siya, inisip niya naman sana na boyfriend mo ko. Tura ni Ryle at napabuntong hininga na lamang ang dalaga. I'll talk to her. Wika ni Daisy at doon ay nagyakapan ang magkasintahan. Matapos ang tagpong yon na ilang araw din na hindi pumasok si Lexa, hanggang sa nagkausap na sila ni Daisy. Daisy, bakit? Hindi pa man tapos ito sa pagsasalita ay sinampal na ito ng dalaga. Bakit mo ginawa yon? Akala ko kaibigan kita, Lexa.
Wika ni Daisy at galit na galit ito sa puntong yon. Doon ay nagmaang-maangan ng dalaga at hindi umamin sa kanyang kasalanan. Sige, kung naniniwala ka sa boyfriend mo, then go. Bakit? Tinignan mo ba ang call logs mo? Sige nga, tignan mo nga kung tinawagan ko ba siya that day. Wika ni Lexa at doon ay tinignan ito ni Daisy, ngunit wala nga ito nakita. Sa mga oras na yun ay tila ba nalito ng dalaga kung kaya't nagpa siya ito na makipag-cool off na muna sa kanyang kasintahan. Hindi naman pumayag si Ryle ngunit wala na itong nagawa nang mag-leave si Daisy at hindi na muna nagpakita sa kanya. Sobra namang nasaktan ng binata at nag-inom ito. Kinuha naman ni Lexa ang timing na yon para mas lalong sirain ang relasyon ng dalawa. Lexa, anong ginagawa mo dito? Kunotong tanong ni Ryle at sa mga oras na yon ay lasing ng binata. Oh, it was a coincidence. Andito ka rin para sa bar na paborito kong puntahan. Can I join you? Medyo flirty na tanong ng dalaga. Alam mo, nasira na kami ni Daisy. At kung makikita niya na magkasama tayo, mas lalong magagalit sa akin yan. So please, tigilan mo na ako. Wika ni Ryle at napailing naman ng dalaga. Umalis ito doon ngunit nakamasid lamang ito sa binata. Ilang sandali pang lumipas ay lumabas ang binata at nagbali-baliko na ang lakad nito. Kaagad na tinulungan ito ni Lexa at sinakay sa kotse nito. Ryle, ako nang magmamaneho. Wika ni Lexa at napatitig naman sa mga mata niya ang binata. Daisy? Love? Ikaw ba yan? Tanong ng binata at napangiti naman ang babae. Yes, love. Ako ito. Sige na, maupo ka lang dyan. Ako nang magmamaneho. Wika ni Lexa at nagpanggap pa itong si Daisy. Doon ay hinalikan nito ni Ryle at tuwang-tuwa naman ang babae. Kaagad naman itong tumugon sa halik ng binata. At dahil tinted naman ang salamin ng kotse ay walang makakakita kung ano man ang nagaganap sa loob. Doon ay mapusok na hinubad ni Lexa ang damit ni Ryle. Love, I'm really sorry. Bulong ng binata at wala namang pakialam doon si Lexa. Nagpatuloy sa paghahalikan ng dalawa hanggang sa kapwa hubot-hubad ng mga ito at wala ng saplot. Habang nasa gitna ng mainit na eksena, ay nagring ang cellphone ng binata at nakita nito ang numero ng kaibigan. Napangiti na mapait si Lexa at sinagot ang tawag. Hello, love? Wika ni Daisy ngunit walang sumasagot. Papatayin na sana nito ang tawag nang marinig nito ang isang halinghing. Tila binuhusan naman ng malamig na tubig si Daisy dahil sa kanyang naririnig. Lexa? Banggit ang dalaga sa pangalan ng kanyang best friend, ngunit hindi ito sumagot. Napaupo na lang si Daisy at naiyak dahil sa kanyang mga narinig. Sobrang sakit ang nararamdaman na para bang mababaliw ito dahil nangyari at naulit na naman ang masamang bagay na iyon. Sa mga oras na iyon ay puno na ng galit ang puso ni Daisy at kinabukasan ay nagpa siya na ito na kausapin ng dalawa. Pagpasok nito ay nakita niya pang dalawa na magkausap. Mga walang hiya kayo. Akala niyo ba hindi ko malalaman? Nangangatog sa galit na wika ni Daisy sa kanyang kasintahan at kaibigan. Let me explain, love. Wika ni Ryle at lumapit pa sa dalaga. Explain what? Kung paano mo ako niloko? O baka naman ipapaliwanag mo yung ginawa niyong kababuyan. Ryle, hindi ako tanga. Galit na wika ni Daisy at sinampal pa nito ang kanyang kasintahan. Please, hayaan mo ako magpaliwanag. Wika pa nito. Magpaliwanag? Sapat nang narinig kong halinghing ng babaeng yan. At ikaw, Lexa, naturingan kitang kaibigan pero ahas ka. Noon si 30. Tapos ngayon naman si Ryle? Ganyan ka bang kadesperada? Sabagay, ayos lang. Sayong-sayo na yan. Ang bababoy niyo. Wika ni Daisy at lumuhod naman sa kanyang paanan si Ryle. Love, lasing ako noon. At hindi ko alam na si Lexa palang babaeng kasama ko. I was really missing you that night kaya uminom ako. Pero hindi ko inakala na ganito ang mangyayari. Please forgive me. Wika ng binata, ngunit hindi na ito nilingon pa ng dalaga. Matapos ang pangyayaring yon ay nagmukmok ang dalaga sa isang sulok at doon ay napansin ito ng kanilang boss na si Daryl. Panyo, bakit ka umiiyak?
Takang tanong ng binata sabay abot ng panyo sa dalaga. Napatitig naman si Daisy sa panyong iniabot sa kanya ng kanilang boss. Ano pong gagawin ko dyan? Takang tanong ni Daisy at natawa naman ang bahagya ang binata sa naging tanong sa kanya ng dalaga. Hanapin mong may-ari niyan. Pamimiloso po pa ni Daryl at napakunot naman ang noon ni Daisy. Po? Tila ba nagtatakang tanong ni Daisy sa kanyang amo? Just kidding. Saan ba ginagamit ang panyo? Di ba pamunas? Ayan, punasan mo ang luha mo. Hindi worth it na iyakan ng isang tao. At saka ang pangit mong umiyak. Tila ba nanunod yung wika ni Daryl sa dalaga at napangiti naman ng bahagya si Daisy. Ikaw talaga, boss. Pero paano mo po nalaman? Nagtatakang tanong ng dalaga, sabay punas sa kanyang luha sa mata. Ang lakas kaya ng pagtatalo nyo kanina. As if bingi kami para hindi yan marinig. Anyway, ayos ka lang ba? Tanong ni Daryl sa dalaga. May niloko ba na maayos? Ikaw talaga po. Siyempre hindi. Hindi po ako okay. Niloko ako eh. Nasaktan. And the worst thing is, my boyfriend cheated on me with the person I thought is my best friend. Saklap, tindi mo, Earth. Maluhaluhang wika ni Daisy at muling sumilay ang luha sa mga mata nito. Teka, may alam akong solusyon sa sakit na yan. Biglang tura ni Daryl. Napakunot naman ang noon ng dalaga na tila ba naghihintay ito sa sasambitin ng kanilang boss. Ano po? Takang tanong ni Daisy at onay sumilay ang isang matamis na nakakaakit ng ngiti ng binata at saka nagturan. Marry me. Wika ni Daryl at doon ay namilog naman ang mga mata ni Daisy para bang nananaginip lamang siya sa mga oras na yon. Dahil ni minsan sa kanyang buhay ay hindi niya na-imagine na yayayain siya ng kanyang boss ang ganoong bagay. Marry you? As in pakasalan ka? Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo, Sir Daryl? Hindi makapaniwala ang tanong ni Daisy. Mabilis pa sa orasan na tumango ang kanyang boss at doon ay para bang hihimatayin ng dalaga. I am serious. Let's go to my office. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Wika ni Daryl at doon ay sabay na nagtungo sa opisina ng kanyang boss ang mga ito. Sir Daryl, baka mamaya ma-issue ako nito dahil nandito ako sa opisina mo. Alam mo naman ng mga tao ngayon, akala mo mga walang utak kung mag-isip. Wika pa ni Daisy at natawa naman ang boss nito. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga dahil iyon ang unang beses na tumawa ito dahil palagi itong seryoso at madalas ay salubong ang kilay nito. Anong iningiti-ngiti mo dyan, Daisy? Kunot noong tanong ng binata. Kasi sir, palagi ka kayang nakaseryosong mukha. O hindi naman kaya ay salubong ang kilay. Pero ngayon tumatawa at numingiti ka. Wika ng dalaga at sumeryoso naman bigla si Daryl. Paano hindi ako natatawa? Sabi mo parang walang mga utak kung mag-isip. How can they think kung wala silang brain? Naiintindihan mo ba yung pinupunto ko? Taas kilay naman naturan ng binata at doon ay natawa naman ang dalaga. Oo nga no. Hayaan mo na sir, intindihin mo na lang. Mindset ba? Mindset. Medyo lutang pa kasi ako dahil sa nangyari. Tapos mas namindang pang utak ko dahil sa alok mo. Hindi kaya birong pagpapakasal? Wika ni Daisy at bumuntong hininga naman ang boss nito. Look Daisy, seryoso ako sa sinabi ko, okay? Panimula ni Daryl. Pero bakit po ako? At saka bakit mo po ako pakakasalan hindi mo naman ako mahal? Hindi nga din tayo close Tapos bigla mo akong aayain na magpakasal? Sunod-sunod na wika ni Daisy at napakamot naman sa kanyang ulo si Daryl. Can you stop talking? Ipapaliwanag ko nga, diba? Wika naman ang binata at natahimik naman ang dalaga. Okay po. Tipid na wika ni Daisy at umakto pa ito na tila ba ziniper nito ang kanyang bibig. So ganito yon. I need to hire a wife. At ikaw yon. Bakit? Dahil kailangan ko na may maipakilalang asawa sa abuelo ko.
Dahil baka ipamana niya sa pinsan ko tong kumpanya. Ang rule ni abuelo, kailangan may asawa ang pamamanahan niya. At hindi sa akin mapupunta ang lahat ng pamana niya kung wala akong asawa. At hindi ako makakapayag na lahat ng pinaghirapan ng daddy ko at pinagpaguran ko ay mapupunta lang sa gahamang tao. Gets mo ba? Paliwanag ni Daryl. Teka. So kailangan mo ako para makuha ang mana mo. Ano naman ang benefits na makukuha ko dyan? At saka hindi naman pwedeng basta-basta tayo ikasal. Mai-issue tayo. Lalo't alam ng lahat na kagagaling ko lang sa breakup. Depensa agad ni Daisy. Okay, relax. Anong tingin mo sa akin? Siyempre naisip ko na yan bago mo pa maisip. Anyway, pagdating naman sa benefits, natural madami kang makukuhang benefits. Bukod sa magiging asawa kita, magkakaroon ka din ng kapangyarihan dito sa kumpanya. At pwede ka na makagante sa mga taong nanakit sa'yo. Pero wala kang gagawin na ikakasira ko at ang kumpanya. Don't worry. After na makuha akong pamana ko, I will give your part, syempre. Pagkatapos nun, we can file a divorce. Deal? Wika ni Daryl at paliwanag pa nito. Okay, deal! Pagsang-ayon niya sa binata at iyon ang umpisa ng pagpapanggap ng dalawa. Naghintay lamang ng 1 linggo si Daryl bago ito nagsimulang manligaw kay Daisy. Uy, si Sir Daryl may hawak na bulaklak. Kanino niya kaya yun ibibigay? Papunta siya dito sa department natin. Nakangiting wika ng isa sa mga katrabaho nila Daisy. Baka kay Lexa. Di ba nga nung nakaraan pa tingin ng tingin si Sir sa kanya, sabi niya. Singit naman ni Agatha. Naniwala naman kayo sa kanya. Hindi ako tumitingin sa kanya, kundi kay Daisy. Don't assume too much, Lexa. Naakit mo na nga si Ryle, but not me. Diretsang wika ni Daryl sa mga ito at sabay abot ng bulaklak kay Daisy. Tila ba napahiya naman si Lexa dahil sa sinambit na iyon ng kanilang boss. Nag-abala ka pa. Wika naman ni Daisy at doon ay nalaki ang mga mata ni Lexa. At kailan pa kayo naging close sa isa't isa? Kunot noong tanong ng babae. Thanks to you. Dahil nung inagaw at nilandi mo ang boyfriend ko, doon kami naging close ni Sir Daryl. Panunupalpal pa ni Daisy sa dati niyang kaibigan. Feeling ka, mind your own business, Lexa. Biglang singit ni Daryl kahit na nagsasalita pa ang babae. Napairap naman si Lexa at nagtawanan naman ang mga katrabaho ng mga ito. Ganyan talaga, pag feeling maganda, akala mo lahat ng lalaki magugustuhan siya. I heard nga from Ryle, hindi naman daw niya gusto si Lexa. At ito daw mismong lumapit sa kanya nung lasing siya. At inakala niya si Daisy yon. Tapos lang si ate girl nagpakamot. Hindi na nahiya. Dalawa nang inahas niya kay Daisy. Wika pa ni Agatha at para bang nasakta naman si Daisy sa sinambit ng mga ito. Tama na yan. Pass na yon. Hindi na kailangang ulit-ulitin. Wika pa ng dalaga. Kahit na ganun pang ginawa ng kaibigan niya sa kanya para kay Daisy ay nasasaktan pa din ito dahil kahit papaano ay may pinagsamahan silang dalawa at nang sira lang iyon ang dahil sa isang lalaki. Tila naluluha naman na umalis si Lexa dahil sa pagkapahiya. Don't mind them. Let's have some dinner tonight. Ipapakilala kita kila mom and dad. Wika ni Daryl at ngumiti naman si Daisy. Sige ba? Bigla tuloy akong kinabahan. Turan ng dalaga, tinanggap nito ang bulaklak. Don't worry. I am with you. So there's nothing to worry. See you later. Wika ng binata at hinalikan pa nito sa pisngi si Daisy. Tila ba namula naman ang dalaga dahil sa ginawang iyon ng kanyang boss. Sige, see you later. Wika naman ni Daisy at ngumiti naman ang binata. OMG, ang sweet ni boss ano? At saka ang gwapo niya kapag nakangiti. Di ba Daisy, crush mo yun si Sir dati? Yee, natupad na din yung pantasya mo. Tura ng katrabaho ng dalaga na makaalis ang kanilang boss. Hoy, grabe kayo sa akin. Hindi naman ako nag-expect na mangyayari to. Nagulat nga lang din ako nung binigyan ako ng panyo ni Sir Daryl nung araw na nakipaghiwalay ako kay Ryle. Kahit na masungit si Sir, may cool at sweet side naman pala siya. Wika ni Daisy. At doon ay kinilig-kilig naman ang mga katrabaho nito.
Deserve mo yan kasi mabuti kang tao. Di gaya ng iba dyan na manluloko na, ahas pa. Pagpaparinig pa ng mga ito. May sinasabi ka ba? Pakaalam mo ba? At saka bakit ka ba nangingialam sa akin? Inggit ka ba? Kaya ka? Inisawi ka ni Lexa, tumagalpak naman ng tawa ang babae. Ako? Maiinggit sa'yo? Ano naman ang meron ka na kaiinggitan ko? Abay, may boyfriend ako. Hindi ako ahas kagaya mo. At hindi ako nagpapakamot sa iba. Higit sa lahat, kontento ako sa bagay na meron ako. Wika ni Agatha at doon inapiko naman ang dalaga. Ako kanina pa naiinis sa'yo buwisit ka. Galit na tura ni Lexa at doon ay sinabunutan nito ang babae. Nagrambulan ang mga ito at kaagad naman na inawat ni Daisy ang kanyang mga katrabaho. Tama na yan. Wika ng dalaga at hinawakan nito si Lexa. Bitawan mo nga ako. Sigaw nito at itinulak ang dalaga. Aray! Daing ni Daisy dahil tumama ang ulo nito sa edge ng table. OMG Daisy! Tumudugo ang ulo mo! Natatarantang wika ng isa sa mga nag-aawat. At doon ay narinig naman ni Ryle ang kaguluhan. Daisy? Gulantang wika ng binata at palapit na sana ito sa dating kasintahan. Nang biglang dumating si Daryl at dali-dali nitong binuhat ang dalaga. Para namang naging slow motion ang lahat dahil sa biglang pagdating ni Daryl. Are you okay? Don't close your eyes, okay? Wika ng binata. At kaagad nitong dinala sa klinik si Daisy. Pagdating sa klinik ay agad na inasikaso ang dalaga at ginamot ang sugat nito sa noo. Ayos lang naman ako. Ano nang nangyari doon? Si Lexa baka mapano siya? Wika ni Daisy at nag-aalala pa ito sa kaibigan. Bakit pa iniisip at inaalala mo pang babaeng yan? Hindi ba't sinasaktan ka niya? Isa pa, siya din ang dahilan kaya may sugat ka ngayon sa ulo mo. Paano kita isasama sa bahay kung may bangas ka? Tura ni Daryl at napakamot naman sa kanyang ulo si Daisy. Kasi naman nagkakagulo sila. Alangan naman na hindi ko awatin. At saka ako pa yung punot dulo ng pag-aaway nila kaya umawat na ako. Paliwanag pa ng dalaga. Sa susunod ay magiging asawa na kita, Daisy. Hindi na pwedeng ganyan ka kung umasta. Dapat bossy ka at isa pa huwag kang maawa sa dati mong kaibigan. She hurt you so many times. Niloko at inahas niya pa ang mga boyfriend mo. Tapos naaawa ka pa din sa kanya? Tura ni Daryl at napapikit naman ng dalaga. Oo, may kasalanan sa akin si Lexa. Pero kaibigan ko pa din yon. May pinagsamahan kami. At kahit galit ako sa kanya, ayoko naman na masaktan siya ng dahil lang sa akin. Wika ni Daisy at napabuntong hininga naman ng binata. I know na may pinagsamahan kayo. Pero tandaan mo, may kasunduan tayo. At isa pa, unahin mo naman ang sarili mo for now. Magpahinga ka na muna. I will reschedule our dinner. And make sure na hindi ka mai-involve sa anumang kaguluhan o away dito sa office. O kahit sa labas man. Maliwanag ba? Litanya ni Daryl sa dalaga at pinitik pa nito ang noo ng dalaga. Oh, ang sakit Bakit ka ba namimitik, sir? Tanong ni Daisy at napakunot pa ang noo ng dalaga. Kasi para matauhan ka naman. Nilokot sinaktan ka na ng kaibigan mo, nagpapakamartir ka pa din? At saka nakuha mo pa talagang mag-alala kay Lexa. Ay naku, kakaiba ka talaga. Wika ni Daryl at naiiling pa ito dahil sa naging reaksyon ni Daisy. Susubukan ko. Pero turuan mo kaya muna ako. Wika ni Daisy at napabuntong hininga naman ng binata. Sige. Pero for now magpahinga ka na muna at magpagaling. Tama na muna ang daldal at also mag-leave ka muna ng 3 days para ma-make sure ko na maayos ka na. Wika pa ni Daryl at napatango na lang dalaga. Oo na lang, pala desisyon ka At saka boss kita. Kaya may magagawa pa ba ako? Sige, uuwi na ako. Wika ni Daisy at tatayo na sana ito. Anong uuwi? Sa bahay ko ikaw uuwi. Well, not literally my house, but one of my properties para masigurado ko na hindi ka na makikipagkita sa rail na yon. Wika naman ni Daryl at nanlaki naman ng mga mata ng dalaga. Paano naman ako sa'yo titira? May sarili naman akong bahay.
At saka huwag ka na mag-alala dahil hindi naman ako gagawa ng bagay na ikasisira ng kasunduan natin. Wika ni Daisy at napakunot naman ang noo ng binata. Sa'yo may tiwala ako. Pero sa ex at kaibigan mo, wala. Kaya wala ka na magagawa dahil kung anong sasabihin ko, yun na yun, okay? Ihahatid na kita. Tura ni Daryl at hindi na nga nakaimik pa si Daisy. Matapos ang insidente ay inihatid na nga ng binata ang dalaga sa tahanan na titirahan nito. Dito ang magiging bagong bahay mo. Kahit na mag-divorce tayo ay sayo na to. Everything in this house is yours, kaya feel at home. Kapag mag-asawa na tayo, dito na din ako titira. But for now, ikaw na muna dito kasama ng mga maids at mga guards. Paliwanag ni Daryl. Ha? Bakit kailangan na may guards pa? Takang tanong naman ni Daisy. For your safety. Ano ba? Wika ng binata at pinitik na ang noon ng dalaga. Aray nakakailang ka na sa akin. At saka safety ka dyan. Bakit? Nasa peligro bang buhay ko? Tura ni Daisy at napabuntong hininga naman si Daryl. Mayaman ang mapapangasawa mo. Kaya hindi na bago kung may magtangka sa buhay mo. At isa pa, ma-impluensya at number 1 in business industry ang kumpanya. Kaya madami talagang nagtatangka na masira ito. Kaya kailangan mong mag-ingat. Lalo pa dahil isang pagkakamali mo lang. At kahit katiting lang yon, our enemies will use it bilang bala sa atin. Lalo na sa kumpanya. Pagpapaliwanag pa ng binata at napatango na lamang ang dalaga. Matapos na makapag-usap, ay inilibot na ni Daryl ang kanyang mapapangasawa sa buong bahay. Naaaliw naman ang dalaga at tila ba naaalis sa kanyang isipan ang mga problema. Grabe, ang lawak naman dito. Baka naman maligaw ako. Hindi ba pwedeng sa simpleng bahay na lang? Kahit maliit lang. Tora ni Daisy at umiling naman si Daryl. From now on, yung mga dati mong nakagawian ay dapat mo na hindi mo nagawin. You don't have to change yourself pero kailangan lang na makibagay ka sa buhay na meron ako. Tora ng binata at napabuntong hininga naman ng dalaga. Marunong ako makibagay at lumugar sa bawat nakakasalumuha ko. Pero Sir Daryl, ayoko na maging mapagpanggap. Wika ni Daisy at napakunot naman ang noo ng binata. What do you mean? Takang tanong nito. Alam ko na peke lamang lahat ng sa atin, sir. Pero gusto ko na maging totoo sa pamilya mo. Ipapakita ko kung ano ako at sino ako. Kung hindi nila matanggap ang pagkatao ko, ayos lang. Ang mahalaga ay nagampanan ko ang kasunduan nating dalawa. Paliwanag ni Daisy at napabuntong hininga naman ng binata. Ikaw ang bahala. Tura ni Daryl at naglakad ng mga ito pababa ng hagdan. Habang naglalakad pababa ay bigla na lamang nadula si Daisy. Oh my God! Tarantang wika ng dalaga at akala nito ay babagsak na siya sa sahig, ngunit nahawakan nito ng binata. I got you! Wika ni Daryl at napayaka pa si Daisy sa kanya. Sobrang bilis naman ang tibok ng puso ng dalaga dahil sa sobrang kabang kanyang nararamdaman. Thank you. Pasensya na, lampay. Tura ni Daisy at napahiya pa ito sa puntong yon. Sa susunod, mag-ingat ka. Paano na lang kung hindi kita nahawakan? Di nadagdagan na naman yung benda mo sa ulo. Alam mo, magpahinga ka na, baka pagod lang yan. Tura ni Daryl at laking gulat ni Daisy nang bigla na lamang siyang kinarga ng binata. Uy, anong ginagawa mo? Kaya ko naman maglakad Tura ni Daisy at nagpumilit itong bumaba. Zip your mouth o ibabagsak kita. Wika ni Daryl at natahimik naman ang dalaga dahil sa batinadong boses ng binata. Wala lamang imig si Daisy habang buhat-buhat ito ni Daryl. Habang naglalakad patungo sa kwarto ng dalaga ay nakatitig lamang si Daisy sa maamong mukha ng kanyang mapapangasawa. Tila ba kinikilig ito sa puntong yon at napapangiti. Matapos ang ilang sandali, ibinaba na din ni Daryl si Daisy nang makarating ng mga ito sa magiging silid ng dalaga. Sige na boss, kaya ko na. Salamat. Wika naman ni Daisy at lumapit naman sa kanyang binata. Behave ka lang dito, okay? Wika ni Daryl. Opo, sir. Nakangiting wika ni Daisy at doon ay bigla itong hinalikan ng binata sa noo. Sige na, have some rest.
Wika pa ni Daryl at natuod naman ang dalaga dahil sa ginawang iyon ng binata. Umalis na nga si Daryl at pumasok na sa kanyang silid si Daisy at labis itong namangha sa itsura ng buong silid. Grabe, ang gara. At saka ang laki ng bahay. Nakangiting wika ni Daisy at naalala muli nito ang paghalik ni Daryl sa kanyang noo at doon ay kinilig ito. Matapos ang pangyayaring yon ay palagi nang nakakasama ni Daisy si Daryl at inihanda na siya nito sa pagharap sa kanyang mother-in-law. Makalipas ang 1 linggo ay nagpa siya ng binata na ipakilala na si Daisy sa kanyang mga magulang at naging presentable naman ang suot ng dalaga. Are you ready? Tanong ni Daryl sa dalaga. Nasa harapan na ng kanilang bahay ang binata at si Daisy. Ready naman ako, medyo kabado lang. Sagot ng dalaga at doon ay hinawakan naman ni Daryl ang kamay ng dalaga. Don't worry, I am with you. Tura naman ni Daryl at doon ay sabay na pumasok ang mga ito sa loob ng bahay. Son! Masiglang bungad ni Daniel sa kanyang anak at agad itong niyakap ang binata. Oh, who is this beautiful woman? Is this your future wife? Nakangiting tanong ni Danica at tumango naman si Daryl. Yes, Mom. Everyone, this is Daisy, my girlfriend, and soon to be my wife. Wika ng binata at natuwa naman ang mga ito. You look simple but elegant. I am Gustavo, abuelo ni Daryl, and this is my daughter, Danica, and his husband, Daniel. We are glad to finally meet you. Have a seat, Iha. Magiliw na wika ni Gustavo at may katandaan na ito. Nice to meet you all din po. Nakangiti at magalang na tura ni Daisy at nagmano pa ito sa mga ito. Aba, napakagalang na bata. Marunong talagang pumili ang aming anak. Tura ni Danica. Of course, Mom. Wika ni Daryl at hinandaan ito ng makakain ng dalaga. So, anong trabaho mo, Daisy? Tanong ng ama ng binata. Encoder po ako sa kumpanya ninyo. Pagsasabi pa ni Daisy ng totoo at namangha naman ang abuelo ni Daryl. Really? Wait. Ikaw pang one of the best encoders in our company? Am I right, Apo? Wika ni Gustavo at tumango naman ang binata. Opo, abuelo. Siya po yun. Wika naman ni Daryl at nagpalakpakan ng mga ito. You are smart and talented. Ay ang hirap kayang maging code. Wika naman ni Daniel at pinuri pa nito ang dalaga. Nagkwentuhan pang mga ito at nawala ang kabang nararamdaman ni Daisy dahil pakiramdam niya ay parte na siya ng pamilya dahil sa pakikitungo sa kanya ng mga ito. Inilibot pa ng ina ni Daryl ang dalaga at napakarami pa nilang napagkwentuhan. Mabilis lamang na lumipas ang oras at nang sumapit na ng hating gabi ay nagpaalam na sila Daisy. I am very excited para sa wedding ninyo. Nakangiting wika ni Gustavo at ngumiti lamang dalawa. Matapos na makapagpaalam ay inihatid na ni Daryl ang dalaga sa tahanan nito. Get ready yourself for the wedding, okay? Tura ng binata kay Daisy nang maihatid niya na ito sa tahanan. Alam ko naman yon. Sige, ingat ka. Wika ng dalaga at papasok na sana ito sa loob nang bigla itong hawakan ni Daryl sa kamay. At doon ay nag-slow motion ang lahat nang biglang isinuot ng binata ang isang singsing sa daliri ni Daisy. This is my proposal ring. Isuot mo na siya at hindi ka na pwedeng tumanggi. Wika pa ni Daryl at natawa naman ng dalaga. Ang corny mo, sir. Malamang wala naman ako magagawa dahil may kasunduan tayo. Wika ni Daisy at natawa pa ito. Dito na din ako matutulog. Wika ni Daryl at pumasok na ito sa loob ng bahay habang hawak-hawak ang kamay ng dalaga. Naging gano'n ang setup ng dalawa at nagpatuloy si Daryl sa pagpapakilig kay Daisy. Paglipas ng 1 buwan ay nagpakasal na nga ang dalawa at naging simple lamang ang kasalang naganap. Simula noon ay naging Mrs. na ni Daryl si Daisy at inuutos-utusan na lamang niya ang kanyang dating kaibigan at ang ex niyang si Ryle. Makalipas ang 1 taon ay nalaman na lamang ni Daisy na hiwalay na si Ryle at Lexa. Umalis din ang mga ito sa trabaho at wala nang naging balita pa sa dalawa si Daisy. Mr. Sir, kailan ba matatapos tong usapan natin? Tanong ng dalaga sa kanyang asawa.
Napabuntong hininga naman si Daryl at sumeryoso. Hindi ko alam. Pasensya ka na kung pati ikaw nadamay sa kalokohan ko. Tura ng lalaki at niyakap nito si Daisy. Matapos ang tagpong yon ay tila bigla na lamang nagbago ang pakikitungo ni Daryl sa kanyang may bahay. Mr. Sir, ang aga mo atang magising. Puna ng babae sa kanyang asawa. I cooked for us. At saka dadalaw din daw si abuelo at may mahalaga daw siyang sasabihin. Wika ni Daryl at napatango naman si Daisy. Ganun ba? Tulungan na kita na maghanda sa pagdating nila. Wika ng babae at lumapit ito sa kanyang asawa. No need. Palagi mo na lang ginagawa to simula nung ikinasal tayo. You prepare my food every day. At alam mo, nasasanay na nga ako na palaging may baon ng dahil sa'yo. Wika ni Daryl at sa puntong yon ay naluluha ito, ngunit ikinubli niya na lang sa kanyang asawa. Di masanay ka lang, nandito naman ako para igawa ka ng baon. Wika naman ni Daisy at nakangiti pa ito. Paano kung umalis ka na? Paano kapag nag-divorce na tayo? Kapag iniwan mo na ako at bumalik ka na sa dating buhay mo? Paano na ako? Sunod-sunod na tanong ng binata at nagulat naman si Daisy sa naging tanong sa kanya ng asawa niya. Teka, umiiyak ka ba? Tanong ng babae at lumapit ito sa lalaki. Doon ay pinahid nito ang kanyang sariling luha. Pwede bang totohanin na lang natin ang lahat? Can you stay in my life forever? Nasanay na kasi ako. Lumuluhang tanong ni Daryl at hindi naman makapaniwala ang asawa nito sa kanyang mga sinabi. Ibig mo bang sabihin, hindi na tayo magde-divorce? Takang tanong ni Daisy. Kung pwede. Sagot ng asawa nito at napakunat naman ang noon ng babae. Bakit? Naguguluhang tanong nito. Because I love you. Ang unfair man na sabihin pero nahulog na ako sa'yo. Mahal na kita at ayaw na kitang pakawalan pa. Wika ni Daryl at nanlaki naman ng mga mata ni Daisy sa gulat. Mahal mo ko? Tanong nito at doon ay siniil ito ng halik ang kanyang asawa. Goodness, dapat pala tumawag muna kami. Biglang wika ni Danica at napatingin naman ng mag-asawa sa mga ito. Nakaramdam naman ng hiya si Daisy. Mom, Dad, Abuelo, ang aga niyo naman po ata. Wika ni Daryl at kaagad naman na nagmano si Daisy sa mga ito. Of course, I miss you my apo. At syempre may sasabihin din ako. Wika ni Gustavo at matamis na ngumiti sa asawa ng kanyang apo. Maupo po muna kayo. Nagluluto pa po si Hubby ng makakain natin. Wika ng babae at natuwa naman si Daniel sa tawagan ng dalawa. Wow! Hubby and wifey ba ang call sign niyo? Parang dati Mr. Sir at Boss Madam ha. Nakangiting wika ng ama ng lalaki. Si wifey po ang nag-isip niyan, Dad. Anyway, paluto na po ito. Wika ni Daryl at naganda naman ng plato at kubyerto sa asawa nito. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na din ang pagluluto ang lalaki at inihain na nito ang mga potahe. Tahimik naman na kumakain ng mga ito at matapos ang ilang sandali ay natapos na silang kumain. So, ayun na nga. Gusto ko lang sabihin kung kanino ko ipapamana ang aking mga ari-arian. Wika pa ni Gustavo at nagkatinginan naman ng mag-asawa. Abuelo, may gusto po sana akong sabihin bago mo po i-announce ang bagay na yan. Wika ni Daryl at napakunot naman ang noon ng mga ito. Ano yon? Tanong ni Danica at doon ay lakas na loob na umamin si Daryl. Ang totoo po kasi niyan, nagpanggap lang po kami ni Daisy na magkasentahan, pero totoo po ang kasal na naganap. At bala ko po sana na kapag nakuha ko ng mana ay magdidif. Hindi pa man tapos si Daryl ay nagsalita ng abuelo nito. I know, hindi mo na kailangan sabihin. Alam namin ang mom and dad mo. Wika naman ni Gustavo at nanlaki naman ng mga mata ng dalawa. Ibig pong sabihin nun, alam niyo na po? Tarantang tanong ni Daisy. Yes, Daisy. Noon pa. Sagot ni Danica at hindi makapaniwala ang dalawa. How? At bakit hindi niyo po kami pinuna? Takang tanong naman ni Daryl.
Dahil kita naman namin na may pag-asang mahulog kayo sa isa't isa. And it happened, diba? Mahal niyo na ang isa't isa. Wika ni Daniel at sabay na napatango ang dalawa. Eh di wala nang divorce na mangyayari. At hindi din naman iyon magaganap kung nagkataon dahil kay Daisy ko ipinamana ang lahat. Naroon din naman ang pangalan mo, Daryl, pero mas may authority ang asawa. Wika ni Gustavo at nanlaki naman ang mga mata ng babae. Ah, sa akin po? Bakit po ako? Takang tanong ni Daisy. Dahil busilak ang puso mo, pero dahil mahal niyo naman ang isa't isa, eh di ang kay Daisy ay sayo na din, Daryl, dahil mag-asawa naman kayo. Wika pa ni Gustavo. Hindi naman ako kontra si Daryl sa desisyon ng kanyang abuelo. Simula ng araw na yon ay naging totoo na sa isa't isa sina Daisy at Daryl. Nagtulungan na mag-asawa sa pagpapatakbo sa kumpanya at mas lalo pa itong naging tanyag. Niligawang muli ni Daryl ang kanyang may bahay at nagpasya si Daisy na ipakilala ang kanyang asawa sa mga magulang niya. Oh, Daisy, anong meron at napadalaw ka? Tanong ng ina ng dalaga. Pwede po ba akong pumasok? May ipapakilala po sana ako sa inyo. Wika ni Daisy at pinapasok naman sila ng kanyang ina. Oh, sino naman itong kasama mo? Boyfriend mo ba? Takang tanong ng ginang. Napabuntong hininga naman si Daisy at nagpaliwanag. Asawa ko po. Wika ng dalaga at nagulat naman ng ginang. Talaga? Anong pangalan mo, iho? Nga pala ako si Delilah. Mama nitong asawa mo. Wika ni Delilah. Daryl po, mama. Wika ng binata at natawa naman si Daisy. Wow, mama agad? Nakangiting wika naman ng asawa nito at pinitik naman ito ng kanyang ina. Bakit? Anong gusto mo, tita? Kasal na nga kayo ni hindi niyo malang ako inimbitehan. Wika ni Delilah. Pasensya na po. Medyo biglaan po kasi ang kasal namin. Pero sa susunod po na kasal namin kailangan nandun na po kayo. Wika ni Daryl at napangiti naman ang ginang. Mabuti naman, pero maiba ako, may gusto ba kayong inumin o kaya kainin? Tanong ni Delilah. Ma, may gawa ka po bang leche flan at pastillas? Patikim kami tsaka pabili na din po. Wika ni Daisy. Ay oo, meron akong gawa. Teka, ikukuha ako kayo. May ubi graham din ako. Wika ng ginang at kaagad na tumayo at kumuha. Nang makakuha ay inihain iyon ng ginang. Eto, tikman mo. Wika ni Daisy at doon ay kumain ang asawa nito. Wow, ang sarap. Bakit ayaw niyang gawing business? Manghangturan ng binata. May tindahan na si mama pero maliit lang. Wika ni Daisy at napatango naman si Daryl. Nagkwentuhan pang mga ito at matapos ay umalis ng mag-asawa, bitbit ang mga panghimagas na kanilang binili sa ina ni Daisy. Matapos na magtungo sa ina ng babae, nagpa siyang dalawa na magtungo sa tahanan ng kanyang ama, ngunit wala ito doon. Kung kaya't iniwan na lang ni Daisy ang regalo niya para sa kanyang ama. Habang pauwi ay bigla na lamang may naisip si Daryl. Wifey, bakit kaya hindi natin gawing negosyo ang mga panghimagas na gawa ni mama? Question nito. Naisip ko na yan noon. Kaso wala akong sapat na pera Wika naman ni Daisy. I will invest. Ituloy mo yung plano mo. Panigurado magiging patok yung mga panghimagas na yan sa lahat dahil masarap. Wika ni Daryl at napangiti naman ang asawa nito. Sige, umpisahan natin sa kaarawan ni mama. Wika ni Daisy. At matapos ang araw na yon ay nagumpisa na ang mag-asawa na maghanap ng lugar para sa negosyo ni Delilah. Makalipas ang ilang buwan nang sumapit ang kaarawan ng ina ni Daisy ay sinorpresa nila ito. Labis na ligayang naramdaman ng mga ito at naging kilala ang panghimagas na gawa ng ina ni Daisy. Kalaunan ay nakilala din ni Daryl ang ama ng kanyang asawa at naging masaya ito para sa kanyang anak. Matapos ang 3 taon ay nagpa siyang binata na pakasalan muli si Daisy at sa puntong yon ay naging engrande na ang wedding at sincere na ang vows ng dalawa para sa isa't isa. Sa araw na yon ay ang kasal ng dalawa at kapwa naluluhang nakaharap sa altar sina Daisy at Daryl. Alam mo ba noon, crush lang kita. Hindi ko akalain na darating yung araw na
sasabihin mong pakasalan kita. Sobrang hindi ko na-expect na mangyari ang bagay na to. Dapat nga isasara ko ng puso ko pero ayos lang. Hindi naman ako nagkamali na pinapasok kita sa buhay ko. Kahit na nung una'y kasunduan na ang lahat. I promise that I will love you for all the years of my life and will remain open to your wishes, thoughts and feelings and needs. I will always listen with empathy as we share our hopes for the future. I promise to stay by your side through sickness and in health, as your wife, and even when difficult times come along. Your happiness shall forever be most important to me. I love you, my hubby. Lumuluhang wika ni Daisy at pinahid naman ni Daryl ang luha nito. I vow never, ever to hurt you or make you feel less than perfect in any way, both now and forevermore. I promise not to only love but also to respect and cherish our union from this day forward until death parts us apart. The most important thing is that we grow together as a couple through shared experiences, good times or bad, so we can share with each other what life means on a deeper level. I promise to love you endlessly for the rest of our days as your husband. I will keep you safe and warm as I shelter us from the tribulations that may come our way. In lean times, we can rely on each other for comfort. Together, let's make the day a day of firsts by making memories to last a lifetime. Maluha-luha namang wika ni Daryl at titig na titig ito sa kanyang mapapangasawa. And you may now kiss the bride, wika ng pare, at doon ay inalikan na ni Daryl ang kanyang asawa. Matapos ang kasalan sa simbahan ay dumiretso ang mga ito sa venue at doon ay pinagpatuloy ang pagdiriwang. Sobrang ligaya naman ang nararamdaman ni Daisy ngunit tila ba may kulang hanggang sa isang bisita ang hindi nito inaasahan na dumating. Daisy? Tawag ni Lexa sa kaibigan. Naiiyak naman ang bagong kasal na si Daisy nang makita ang kaibigan. Simula kasi ng araw na maghiwalay si Ryle at Lexa ay hindi na nagpakita pa ang dalaga dahil ipinadala ito sa Amerika ng kanyang mga magulang dahil na-depress ito. Lexa, I'm so happy to see you. Wika ni Daisy at laking gulat nito nang bigla na lamang lumuhod sa kanyang paanan si Alexa. Daisy, I'm really sorry for what I've done to you. At labis kong pinagsisisihan ang bagay na yon na nagawa ko sa'yo. Sana mapatawad mo pa ako. Wika ng babae at pinatayo naman ito ni Daisy. Matagal na yon, nakamove on na nga ako eh. Sige na, wala na yon. Ang mahalaga ay natutunan mo kung paanong masaktan at nalaman mo ang iyong mga kamalian. Nakangiting wika ni Daisy at doon ay nagyakapan ng magkaibigan. Simula ng araw na yon ay nagkaayos na din si Daisy at Lexa. Nagkaroon naman na ng supling si Daryl at ang may bahay niyang si Daisy. Kalauna naman ay ikinasal din si Lexa at ang kasintahan nitong si Den. Sa huli, lahat ng mapapait na nakaraan ay kinalimutan na lamang ng mga ito at humarap na sa bagong yugto ng kanilang buhay. Naging masaya naman si Daisy sa piling ni Daryl at naging si Lexa ay nakahanap na ng lalaking kanyang makakasama. Si 30 naman ay naging successful na sa kanyang buhay at pinili na lamang nito na manirahan sa ibang bansa, kapiling ang asawa nitong Italiana. Samantalang si Ryle naman ay nagtungo sa Japan upang doon na manirahan kasama ang kanyang mga magulang. Sa buhay ng tao ay darating ang pagsubok. May oras na masasaktan tayo, ngunit darating naman ang araw na sasaya din ang ating buhay. Ika nga sa Biblia, ang taong nakakaranas ng kahirapan ay siyang makakatanggap ng kaginhawaan. Ang kaibigan ay isang bahagi ng buhay ng isang tao. Minsan nakakapagpawala ng sinabi nilang boring. At kapag wala ng ating pamilya, ang kaibigan ang ating nilalapitan. Lalong-lalo na kung may problema. Pero ang kaibigan pala ay laging umiitinde na kahit wala ka ng gaanong time sa kanila, hindi sila nangiiwan. Andyan lang sila, naghihintay na muling mabuo ang dating pagkakaibigan. Ako sa buhay ko, kadaming dumaan na importanteng tao, pero iniiwan lang nila ako. Pero okay lang yon. Ganyan naman talaga ang buhay. Minsan iniiwanan ka, at minsan naman ikaw ang nang-iiwan. May nawawala, at meron ding dumarating. Pero ang importante,
hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!